Legal! Magandang gabi Pilipinas, balik na po tayo sa ating regular programming. Nakakasama po ninyo ang Panyera ng Bayan na Attorney Rina Seco hanggang 7:30 po tayo ng gabi para sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal! Kayo po, ano po ba ang naramdaman ninyo habang nanunood ng hearing dyan sa Senado? Yung iba ay nagagalit, yung iba ay, syempre yung iba ay fan, no, ni nananatiling tagahanga, supporter ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yung iba naman ay naiinis, no? Iba-iba ang mga reaksyon. Usapang Legal! Pero bibitiw na po tayo muna sa talakayan na yan, no? Tayo po ay dadako sa regular na talakayan natin, mga usaping legal, bagaman at legal na din po na usapin yung mga tinatalakay dyan sa Senado. Pero iwan po muna natin yung saglit, no? Para pag-usapan ng ilang mga mahahalagang legal din na may malapit po sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Usapang Legal! Tatalakayin po natin kung sino ang may karapatan sa custody ng illegitimate child kung wala na ang ina, ang ama ba o ang maternal grandparents. O kung halimbawa, no, wala na yung maternal grandparents, yung bang lolo at lola sa father side, no? Pinag-uusapan po natin yung illegitimate children or illegitimate or non-marital child or non-marital children. Usapang Legal! Intense daw yung sa Senado. Isa pa rin po, mainit ngayon na talakayan sa social media, hindi lang po yung pagdinig na ginagawa, ongoing pa rin dyan sa Senado, kundi yung pahayag ng isang kongresista. Tama ba ako, kongresista siya? Si Villafuerte. Laban naman sa isang doktor dahil sa umano'y pagpuna ng doktor na ito doon sa pamamahagi ng 500 pesos, no? Doon sa mga habang ongoing po, habang nananalanta po ang bagyo at ang baha dyan sa Bicol. Usapang Legal! Ay di ba noon pong last week, no, ng Friday to be precise, tinalakay po natin na kapag ang isang ordinaryong citizen ay bumatikos, pumuna, nagpahayag na ang may komento sa isang opisyal, no, in relation sa kanyang public functions, ay hindi daw po ito maitatawag na libel, defamation o cyber libel. Yan, may binibigyan po ng mas malawak na karapatan ng ating mga mamamayan patungkol ito sa pagkomento, no, sa mga public functions ng ating mga public officials, lalo na yung mga elected officials. Usapang Legal! Pero yan po ay tatalakayin pa natin sa latter part ng ating programa, no? Ang tanong ay sino ang may karapatan sa custody ng illegitimate or non-marital child kung wala na ang ina? Ang kanya bang ama, no, o ang maternal grandparents, no? Medyo controversial po ito. I know na pag natalakay na po natin yung tungkol doon sa mga karapatan, no, ng mga ng tatay kapag ka po ang kanyang anak ay non-marital o anak niya na hindi kasal, na hindi siya kasal sa nanay ng bata. Ngayon tatalakay natin sino ang mas matimbang na karapatan, no? Eto na lang, i-share ko po sa inyo. Alam nyo ba na kapag hindi kasal ang magulang, mas mabigat po ang karapatan ng marital grandparents. Ibig sabihin yung mga lolo at lola sa nanay, no, sa custody ng isang non-marital child. Usapang Legal! Akala natin sa automatic mapupunta sa tatay kapag namatay ang nanay, no, ng isang non-marital o yung illegitimate child. Well, nagkakamali po kayo because generally, unless meron pong compelling reason, ayon na rin sa mga itinatakda ng batas, sa maternal grandparents, lolo at lola, mapupunta ang custody ng isang non-marital child. Usapang Legal! Nagulat ba kayo? Kaya mga lolo at lola,
aba, ay mas mabigat po pala ang inyong mga karapatan, no? Meron pong tinatawag din, aaralin din po natin, kutob sa makaya, no? Sabi pa sa mga Bisaya, hanggang sa makakaya ng oras natin, yung tinatawag na tender years doctrine. Ano ba yung tender years doctrine? Sinasaad po kasi sa family code, ano, na no child, wala daw bata na under ng 7 taong gulang ang dapat na mas-separate o malayo sa kanyang nanay unless yung korte po ay makakita ng compelling reason o mabigat na dahilan para iwalay sa kanya ang bata. Usapang Legal! Pero primera na uno pa, primary consideration or unang tinitingnan po ng korte ay ang best interest of the child sa pagtingin kung sino ang mas may karapatan na mangalaga o mag-exercise ng parental authority or maging custodian ng isang bata na pinagtatalunan or pinag-aagawan ang custody. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal! Yan po ang tatalakayin natin hanggang 7:30 ng gabi. Kaya naman if you have questions, 0919-282-6485. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y hyper na naman po, Ewan ko po ba, kapag ka po, kahit po maghapon ako napapagod, kapag ka uupo na po ako dito sa harap, ewan ko ba, parang kayo ang energizer ko, Nakakatuwa po kasi, and it's an honor and also my pride, na ma-share ko ang kaunti kong kaalaman sa batas para din po maiwasan natin yung mga legal na problema o kung sakasakali man na may problema tayong legal, at least more or less, alam natin ang ating mga karapatan. Magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, maliban pa sa dagdag kaalaman, ipag-uusapan natin tonight, meron pa rin po tayong DZRH Malakas Promo Question. Ang tanong, ano ang pangunahing konsiderasyon ng korte sa pag-award ng custody sa bata? Ipadala po bilang private message sa DZRH Dos Compañeros Facebook page together with your name, your GCash number at kung nasaan kayo, at isa po ang mananalo ng 500 pesos tonight. Usapang Legal! Magandang gabi po muna, Ray Mendoza, FF. Si CJ Acela na nag-birthday nung isang araw lang. Marcelo M. Sabi niya, inako mismo ni Pangulong Duterte ang crime against humanity. Pwede po ba siyang kasuhan ng state senators acting as one body? Actually, in aid of legislation lamang po ang ating mga nag-iimbestiga sa Senado at sa Kongreso. Ang tangi pong magagawa nila ay magbalangkas ng batas, kung sakasakali pong walang applicable na batas doon sa kanilang tinatalakay. Or amyendahan ang existing na batas para i-address ang mga butas nito. But they can also recommend kung anong hakbang na pwedeng gawin naman ng Department of Justice. Usapang Legal! Magandang gabi sa iyo, Mia Vlogs. Magandang gabi, Joseph Abalos, Marilu Mabale, Raymond Botalan, Kenneth Arevalo, Roxanne Costo, Raul Matias, Fiesta Martorial, Gian de Polonia, Ira Marie Yumang. Magandang gabi din sa iyo, itong si Grace Recta na Imbag Arabi, Jericho Ferrer, Boboy Pertos, Janet Ku, meron pang isang Kenneth kasi, dami ninyong Kenneth Odette Ogsales, Violeta Montecalvo Zambrano, Mami Belen Rivera, Irene Almodovar, Charo Abraham, at syempre, mawawala ba? Ever loyal, Tita Ami Miraflor Garcia. Usapang Legal! Magandang gabi po sa mga solo parents, Kaya kayo ay single mom or single dad, Basta po para sa inyo ang episode po na ito. At syempre sa mga lolo at lola, lalong-lalo na po para po sa inyo ang ating episode tonight. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. At syempre lahat po ng angkan ko dyan sa Buena Vista, Marinduque. At lahat po ng nanunood sa atin hanggang 7:30 po tayo. At ihanda na po ang inyong mga text messages patungkol or mga messages patungkol sa ating tinatalakay tonight. At magbabalik pa ang programa ang Usapang Legal with Attorney Rina Seco. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Usapang Legal!
Paracetamol Bite. Usapang Legal. Nagbabalik pa ang programa ang Usapang Legal kasama nagsasalang panyaran ng bayan Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin ngayon, sino nga ba ang mas may karapatan sa isang non-marital child? Ang lolo at lola sa mother side o ang tatay na siyang pinagmulan ng lahat ng ito? Binanggit po natin na yung maternal, ibig sabihin mga lolo at lola sa mother side, siya po ang may karapatan sa custody ng bata. Bakit kanyo? No? Kasi nga po, ang custody di po ba ng isang non-marital child or illegitimate child or as we know it all, anak sa labas, ay ibinibigay po ng batas, no? Doon sa nanay. Ang nanay po ang may parental authority and therefore may karapatan sa bata, may karapatan sa custody sa bata na ipinanganak niya na hindi siya kasal sa tatay nito. Usapang Legal. At dahil walang custody ang tatay, sa nanay po lang talaga at mapupunta sa maternal grandparents. Kasi sino ba ang sumusunod, no? Na sumusunod sa nanay? Hindi ba anak, magulang? Ayun. So, wala po talagang sa mga ganitong pagkakataon po ang tatay para makuha ang custody ng isang bata kahit pa wala na ang nanay ng batang ito, kailangan pong dumulog sa korte para makuha ang custody ng kanyang anak. Pero kailangan niyang patunayan, na una, syempre siya ang tatay, pangalawa, kung halimbawa recognize niya ito, for example nakapirma siya sa birth certificate nito, kailangan niyang patunayan na walang kapasidad or kumbaga mas magiging maayos or it is to the best interest of the child na mai-award sa kanya yung bata o yung kanyang anak. Usapang Legal. May tanong agad dito si Gina tungkol doon sa child preferences. Sabi niya, attorney, hindi po ba pag 7 years old na, tinatanong naman ang anak kung kanino niya preferred sumama? Yun po ang nangyari sa pamangkin ko nang magkorte ang kapatid ko at ang ex-wife niya. Pwede po ninyong i-check yung Masbate versus Relucio. Doon po ang sitwasyon, Sinabi po noong korte na ang child preference ay applicable lamang kapag ang bata ay legitimate or marital. Anong ibig sabihin? Nag-a-apply lang po yung child preference, kapag kasal ang mga magulang ng bata because, 'di ba, dalawa silang nag-exercise ng parental authority. Kapag kakasal ang magulang, joint parental authority. And therefore, kapag tumungtong na ng 7 taong gulang ang bata, binibigyan siya ng pagkakataon na mamili kung kanino niya gustong sumama. Kay nanay ba o kay tatay? Pero hindi po nangangahulugan na kapag pumili ang bata ay automatic doon sa pinili ng bata mapupunta yung bata. Usapang Legal. Again, babalik po tayo sa best interest of the child o yung saan ba mas mapapabuti, yung bata. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Yoli Limayo Sanchez, Jason Abulencio at Ellen Jeronimo. Sabi niya, kung ang minor na bata ay ayaw suportahan ng mother, tatay po lahat at side ng tatay lang ang nag-aasikaso, lahat ng gastos pati po ang schooling. May kaso po bang pwedeng ikaso sa mother? May iba na siyang pamilya pero hindi din po siya kasal. Unang-una, yun po bang hindi pagsusustento ay sinasadya o may kakayahan siya pero ayaw niyang magsustento. Kasi kapag po hindi naman niya sinasadya o kumbaga ay hindi talaga niya intensyon na gipitin o pahirapan ang kanyang anak, maari pong magsampa ng petition for support or action for support kung sino man po o yung tatay na may custody doon sa bata. Ngayon, kung halimbawa po ay may kakayahan si nanay pero ayaw niya dahil wala siyang pakialam sa anak o kaya naman ay ayaw niya, gusto lang niyang intensyon niyang pahirapan o intensyon niyang bahala ka sa buhay mo or wala talaga siya pinagdadamutan niya, maari po siya, kahit siya yung babae, ay maari po siyang masampahan ng kaso
kaso sa ilalim po ng RA 9262 for economic abuse. Usapang Legal. Adrian Troy Yamat, ay napalaki po nilakihan ko po ang font para mabasa ko, pero hindi ko na mabasa ng buo tuloy yung messages ninyo. Magandang gabi sa iyo, Adrian Troy Yamat, Raul Matias, at sa mga taga Guagua, Pampanga, at sabi niya nanunood sa atin ng mga farmers sa Ibas, nanunood sila. Magandang gabi po sa iyo. Ibas po ba ito or Ibus? Hindi ko po maintindihan kung ano hindi ko po alam kung yan ay bus or pangalan ng lugar. Violeta Montecalvo Zambrano, sabi niya, paano attorney? Wala man lolo at lola ang apo ko. Iniwan pa niya sa amin ang anak niya. Anong ibig pong sabihin po? Kayo po ang lolo to, sabi niyo, apo niyo eh. Magandang gabi sa iyo, Violeta Montecalvo Zambrano, Moon Beats, Ramel Maluto dyan sa Guimaras, at Marilu Magno Andres. Magandang sa iyo, Rico Bagisi, at magandang gabi din sa iyo, Ramon Aguilar, nanonood sa North Caloocan, Maximo Panal, gayon din sa iyo, Magdalena Martin, nanonood sa atin dyan sa Tondo po ba kayo? Boyet Magmanlak, at Manuel Relente dyan sa Binangonan, Rizal. Si Jerry sa Magaysay, isang napakabait nating volunteer ng Operation Tulong. Magandang gabi po sa inyo. Eduardo Narvaez at Rogelio Bruno sa Binangonan, Rizal, at syempre Rian Di Marucot. Riani ba ito? Rian Di Marucot. Magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal. Nanonood din po sa atin si Dante Ebardalosa, at syempre pa ipagpatuloy po natin ang ating talakayan. Yung child preferences, yung karapatan or pagkakataon, or pribilehiyo na ibinibigay ng batas sa bata, na makapamili kung kanino niya gugustuhin or gustong sumama, kay nanay ba o kay tatay, ay applicable lamang po, una kung 7 taong gulang o mahigit na ang bata, at pangalawa kung kasal po ang kanyang mga magulang. Usapang Legal. Abby San Jose and Jem Jerome, Jerome, ano bang apelido mo, Jerome? Lorenzo and family, magandang gabi. And syempre kay mama, magandang gabi po sa inyo. Okay, so pagpatuloy po natin ang ating talakayan. So, para po ma-challenge, halimbawa ikaw tatay, gusto mong makuha ang custody ng bata, kailangan mong mapatunayan na meron kang sapat or sufficient ground or compelling reason para maibigay sa iyo, maibigay sa iyo ang custody ng bata. Siyempre, halimbawa sinasabi mo na physically abused po ang anak ko. So magpakita ka ng medical records, halimbawa check-up ng bata, o kaya photographs or videos na maaari mong magpakita na sinasaktan nga ang bata, o kaya may mga police reports, saka yung social worker, usually kapag nagsumbong po kayo sa DSWD, magkakandak po sila ng investigation. Usapang Legal. Yan. So paano po kung sinasaktan naman yung bata, tapos pinagtatrabaho pa kahit bata pa, yung iba ginagawa pang taga-deliver ng droga. Kaya nga po, kapag po may mga ganito, yung ginagawang taga-deliver ng droga, napakabigat po na ito napakabigat po na rason para tanggalin ang custody ng bata doon sa kung sino man yung custodian niya sa kasalukuyan. So maari din po kayong kumbaga, pag nag-file po kayo ng petition sa korte para sa custody, maaari kasama din po yung temporary custody ng bata. Pwede na po ninyong hilingin habang dinidetermine pa yung sino talaga ang may karapatan sa custody ng bata. Of course, ito po ay kailangan ay fully supported, kaya kailangan ng mga compelling reasons. May matibay kayong ebidensya na nagsasabi nga na ganito nga ang sitwasyon, o pinahihirapan ng anak ko, o ginagamit siyang instrumento para sa krimen. So dapat po ay ma-establish ninyo ito. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Okay, may question po dito.
ang dati ko pong karelasyon ay may bagong kinakasama pero kapwa din po niya babae. Pwede bang kunin sa kanya ang bata kasi hindi po magandang halimbawa sa bata na kapwa babae ang kanyang karelasyon, no? Sinabi po ng korte doon sa Gualberto versus Gualberto, this is a 2005 case, no, na hindi po automatic or hindi po nangangahulugan na LGBTQA plus whatever, no, ang nanay ng or tatay ng bata or yung may custody sa bata ay hindi po nangangahulugan, no, na ito ay ground na, no, para matanggal sa kanya ang legal custody. Usapang Legal! Sabi po doon, kasi sa sitwasyon na ito, si Mr. at si Mrs. ay naghiwalay. Nung naghiwalay sila, yung bata ay napunta doon kay nanay. Kaya lang si nanay, nagkaroon po siya ng karelasyon na babae din. So nag-file ng petisyon para sa custody si tatay. Ang sinasabi niya ay immoral itong nanay ng bata at hindi siya magandang halimbawa para sa anak namin dahil siya ay may bagong karelasyon at kapwa niya babae ang karelasyon. Ang sabi po ng Korte Suprema, kailangan clearly or malinaw na ma-establish ng tatay yung moral lapses noong nanay na talagang kumbaga harap-harapan ginagawa ang mga kalaswaan kasi yung kalaswaan po hindi naman siya gender specific, wala yan sa gender. Kung malaswa ang isang tao regardless kung babae siya o lalaki, no, malaswa talaga siya, no. So kailangan po ay ma-establish na harap-harapan na ginagawa yung mga kalaswaan para masabing, hindi siya magandang halimbawa sa anak ko. Usapang Legal! Ayan, so yun po, no, hindi nangangahulugan na nasa same-sex relationship yung ina ng bata ay matatanggalan na siya ng custody or matatanggal na sa kanya ang custody ng bata. In the same way, no, hindi po ibig sabihin na working as a prostitute, no, ang nanay ay matatanggal na din sa kanya, no, ang custody ng bata. May dapat na mas mabigat at nakikita talagang mga hindi magagandang activities, no, yung bata para matanggal sa kanya ang custody. Usapang Legal! Dante Ebardalosa, magandang gabi sa iyo. At yung mga iba pang nanunood sa atin, sabi niya Magdalena Martin, sa panahon ngayon, dapat ang batang babae dapat ang custody sa ina kasi may mga ama o lolo na ginagawa ng masama ang kanilang mga anak. Lalo na yung mga anak o apo na sa edad 3 or anumang edad, walang proteksyon sa ama at lolo. Dapat pag di kasal ang ama at ina, pag ang anak ay babae, dapat sa nanay o sa kamag-anak na sure hindi kagawa ng masama sa anak na babae. Magandang punto din po ito, Ma'am Magdalena Martin. Pero alam nyo, siguro ilang porsyento po ng ating populasyon ng mga ama ang gumagawa ng ganito sa kanilang mga anak. Normally naman hindi ito ginagawa ng tatay o ng isang normal at matinong tao, hindi po ba? Usapang Legal! Attorney, kung halimbawa po kinilala naman ng tatay, pwede na po bang makuha ang bata? No? Hindi po ibig sabihin na kinilala na ng tatay ang bata ay makukuha na ang custody. Ibig lang pong sabihin na mas malinaw or ebidensya ito or patunay na si tatay ay merong obligasyon ng pagsusustento o pagsuporta. Pangalawa, no, meron ka ring karapatan tatay na bumisita o paminsan-minsan ay makasama ang iyong anak. Ayan. Usapang Legal! At syempre, pagdating po ng manahan, no, ikaw, si tatay, yung iyong anak, no, mabagaman at hindi kayo kasal ng nanay nito, ay mayroon po siyang karapatan na magmana sa iyo. Yan. By the way, yun pong karapatan sa sustento, hindi po natitigil, no, sa pag-edad ng 18, no. Bagaman at sinasabi po ng batas na ang bata ay may karapatan sa sustento habang siya ay minor de edad. Kapag ka po, no, sinabi po ng ating family code na kapag ka ang bata or bagaman at ang anak bagaman at tumungtong na sa 18 anyos, nananatili ang karapatan sa sustento, suporta,
kung siya ay nag-aaral. Kaya anak, no? Kung binibigyan ka ng pagkakataon na mag-aral kang mabuti, no? Dahil kapag ka ikaw ay nag-stop, pwedeng sabihin ni tatay na ayoko na magsustento, hindi ka nag-aaral. Eh, anong lusot niya, no? Anong lusot niya? You can even go to court to demand support kahit pa ikaw ay lagpas 18 na kung ikaw ay nag-aaral pa. Usapang Legal. Magko-commercial po muna tayo. Marami tayong commercial kasi natenga po noong tayo ay dahil po sa coverage, dahil doon sa Senate investigation. Pero may question po dito si Annie. Pwede po bang maging ground for annulment of marriage ang pagkakaroon ng anak sa iba? Hindi na po ito tungkol doon sa sa main topic natin, pero sasagutin po natin. Magandang gabi din po sa mga taga Porac, Pampanga, lalo na kay Ariel Manalang na nanunood sa atin tonight. At syempre pa, yun pong DZRH Malakas promo question. Okay? Yung DZRH Malakas promo question. Ano ang pangunahing konsiderasyon ng korte sa pag-award ng custody ng bata? Ipadala po bilang private message sa akin, DZRH Dos Compañeros Facebook page at together with your name, your GCash number at kung nasaan kayo para magkaroon po ng tsansa na manalo ng 500 pesos tonight. Magbabalik pa po ang Usapang Legal. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Usapang Legal. Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik pa ang Usapang Legal with few minutes left. Ipagpatuloy po natin ang ating talakayan. Merong question dito si Mami ni Miggy. Yung sustento ba hanggang med or law school? Depende po sa inyo. Pero ang sinasabi lang po ng batas, habang nagkaaral, may extend, ang pagbibigay ng sustento ay nag-i-extend habang nag-aaral. Kahit pa, lagpas na sa majority age, itong bata. So, ibig sabihin, mayroon naman kayong pang-abot, lalo pa law school, med school, nagpipiloto. Syempre tayo namang ang ating namang mga magulang talagang habang nag-aaral tayo, di ba? Nakasustento naman, nakasuporta sa atin, sa ating mga anak. Usapang Legal. Burns Amoy, magandang gabi sa iyo. Gayon din Maricor Angeles, Ira Marie Yumang, at magandang gabi po sa inyo. Nanunood din sa atin. Pinipilit ko pong mabasa lahat ng mga messages ninyo. Michael Manalo, Mayola Reynon sa Dammam, Saudi Arabia. Magandang gabi po sa inyo. Mga taga Las Piñas, Michael Manalo sa inyo. Magandang gabi. Domans Mando, sabi niya, thank you very much po sa napakaganda ninyong mensahe. Conchisa Gomez Macaraeg, sabi niya, hello po attorney, ask ko lang po kung meron pa bang amount para sa sustento ng 2 years old. Depende po sa mga pangangailangan at depende rin po sa kakayanan ng magulang. Emelita Pardilio sa Quezon Province, Habanilio Gerardo sa Robinsons Fairview, at nakikinig din sa atin ang mga tropang taxi drivers. Magandang gabi po sa inyo at ingat po sa pagmamaneho, ha. Eyes on the road. Ganyan din sa iyo, Eman Foriscal, nanunood sa atin, Ani Aquino, Liza Macario, at ganyan din sa iyo, Rian Dutom. Okay, magandang gabi po sa inyo. Okay, next question. Attorney, ano ba yun? Nabubulol ako. Attorney, automatic po ba na legitimated po after marriage or applyan pa? Yung eldest ko po kasi ay sunod sa nanay kasi hindi pa po kami kasal noon. Ayan. Usapang Legal. Kapag ka po hindi pa kayo kasal, pero at nagkaroon kayo ng anak, pero wala po kayong legal impediment or wala pong hadlang para kayo ay magpakasal, and subsequently, after ipananganak ng bata or after some time, nagpakasal kayo, ang tawag po doon sa anak ay legitimated. Anong ibig sabihin nito? Parang katulad na lang ng legitimate child, bagaman at hindi pa kayo kasal nung siya ay ipinanganak. Pero kailangan po ninyo itong applyan. Meron po mga requirements, kasama na po dito yung certificate of live birth ng bata, kasama na din po
po dito yung marriage certificate, patunay na kayo na nga ay ikinasal, at syempre yung valid IDs ng both parents. No? Wag lang po kayo magtataka kasi meron pong isang nag-message sa akin, attorney, hindi pa po nakalagay yung apelyido ng tatay niya. No? Bagaman at kinasal na po kami ng tatay niya, yung pong anak namin ay nananatili pong nakapangalan po sa akin kasi nung hindi pa po kami kasal noon, naka-apelyido pa rin po sa akin, hindi po nilagay. Titingin po kayo sa gilid, either sa left side or sa right side, doon po inilalagay. Kasi yun pong mga additional na mga entry sa inyong birth certificate, sa gilid lang po yun inilalagay. Hindi po pinapalitan ng bago yung birth certificate. Kaya wag po kayo magtataka. Hindi po ibig sabihin na hindi napalitan yung birth certificate kasi hindi naman po talaga gagawin ng PSA or Philippine Statistics Authority. Hindi po papalitan ito. Ilalagay lang po sa gilid. Pero ibig pong sabihin, magagamit na niya ang apelido ng tatay at the same time, siya po ay considered legitimated na. Usapang Legal. Ibang usapin po kung nung ipinanganak ang bata, kayo ay kasal pa. Say for example, no? Noong kasal pa sa iba. Say for example, karoon kayo ng relationship ng isang babae at isang lalaki nagkaroon ng relationship habang kasal pa yung isa sa kanila sa iba while ongoing ang annulment or declaration of nullity of marriage, no? Hindi po ito legitimated ang tawag. Non-marital, illegitimate child pa rin po. Hindi po ma-elevate into a legitimated. What you can do is to adopt your child to elevate to the status of unadopted. And therefore, magkakapantay po sila ng karapatan ng mga legitimate or marital children. Usapang Legal. Pahapyawan ko lang po dahil controversial nga po itong pahayag ni Congressman L. Ray Villaferte laban sa isang doktor na sinasab dahil nagtatanong po itong brief background. Ito pong isang doktor, no, ay parang nagbibigay po kasi siya ng libreng consultation, yung doxycycline na tinatawag na inirereseta po para sa kung halimbawa kayo ay na-expose doon sa tubig baha and therefore malaki ang chance or posibilidad na magkaroon ng leptospirosis. So, kailangan po ng prophylaxis. Kasama po sa nire-reseta dito ay yung doxycycline. Ngayon, ito pong doktor ay nagbibigay ng libreng consultation. Kaya lang nasa Manila daw siya. And nagtanong siya sa LGU doon sa Bicol para kung meron pa sila sa pharmacy, no? Kung meron silang ganito na gamot para siguro magre-reseta dahil nga online yung consultation. Nagkaroon ng hindi magandang reaction si Congressman L. Ray Villaferte. So kapag ganito ba, no? Ano nga ba ang iyong karapatan bilang isang ordinaryong mamamayan or citizen, no? Usapang Legal. Sorry sa susunod na programa, maiksi lang, no? Meron po kasing kaso, no? Yun pong tinalakay natin the other day, yung isang kaso, I cited this, no, sa ating Facebook page, yung Labargan versus People. Ang sinasabi po ng Korte Suprema, yung po mga pahayag laban sa mga pampublikong opisyal ay hindi oral defamation, hindi oral defamation kapag kaugnay sa kanilang mga tungkulin, opisyal na tungkulin. Ibig sabihin, kapag ikaw ay government official, no, hindi ka dapat na onion skin. Kasi, again, lagi po kong sinasabi sa ating mga tagapakinig, ang tamang serbisyo mula sa mga kawani ng gobyerno ay hindi lang po natin karapatan, tungkulin din natin ito sa bayan. Ayan, simpleng thought na dapat po nating tandaan. Karapatan po natin ang tamang serbisyo. Usapang Legal. At therefore, karapatan din po natin ang pumuna. Yun nga lang, dapat hindi tayo motivated ng malis or masamang asal. No? Pa rin po tayo magdemand ng serbisyo, tamang serbisyo na hindi tayo nagiging bastos. At para sa mga opisyal ng gobyerno, huwag naman po tayong onion skin. No? Usapang Legal. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Sa tanong na anong pangunahing konsiderasyon ng Korte sa pag-award ng custody ng bata, ang sagot ay syempre best interest of the child. Ang dami pong sumagot ng tama. Actually, halos lahat ng sumagot ay tama naman. Pero isa lang po ang mananalo tonight. Sabi niya, best interest of the child ang tinitingnan
kung sino may karapatan na mangalaga o mag-exercise ng parental ng custody sa bata. Congratulations sa iyo, Abby San Jose ng Calawag, Quezon City. Meron na ding GCash number. So thank you very much and congratulations sa iyo. Magsama-sama po ulit tayo on Wednesday. Same time, same station, same channel, same social media platforms. Thank you very much po sa lahat ng mga nanood, nakinig tonight. Hanggang Wednesday. Happy birthday sa iyo, Gael Enriquez. Kasama ko po sa kabilang side si JM Arroyo at syempre yung mga nag-assist sa atin tonight. Thank you very much. Yung mga hindi natin nabasa, pasensya na, ipapasahin po natin sa susunod na pagkakataon. Antabayan pa ang susunod na programang Lunas at Lunas Extension. Ako pa si Attorney Rina Seco para sa Usapang Legal sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco.